Hey guys, good morning. Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Addy. So for today's video, pag-usapan natin ang mga dual citizens. Hindi nyo na nga ba pwedeng gamitin ang inyong mga Philippine passports? Pag-usapan natin. Details coming well. So baka medyo nalito kayo sa intro ko na sa mga dual citizens, hindi na pwedeng gamitin ang Philippine passport. Totoo po yun. Kasi ang proseso ng dual citizen, ganito po yun. Ikaw ay isang Filipino, pumunta ka sa isang bansa, for example, Canada or America, nag-naturalize ka doon, naging Canadian citizen ka or naging US citizen ka. So, yung pagiging Filipino citizen mo, nag-give up mo na yon para maging isang bagong citizen ng bansang kinaroroonan mo. Gaya nga ng sabi ko, kung ikaw ay maging Canadian citizen, US citizen, or Australian citizen. Noong nag-naturalize ka bilang US citizen, for example, ngayon, bilang isang naturalized citizen, pwede mong i-retain or i-reacquire yung pagiging Filipino citizen mo. Pwede po yun. Tinatanggap po yun sa Pilipinas. Pwede kang maging dual citizen. Tandaan po natin, ang pagiging dual citizen is not mandatory. So, hindi po pinipilit na dapat maging dual citizen ka kapag ikaw ay isang naturalized citizen sa isang bansa. Wala pong pilitan yun kasi may ibang mga naturalized citizen na former Filipino, may rason sila kung bakit ayaw nilang magpa-dual citizen. Meron din ng mga kabayan natin na gusto talagang maging dual citizen. Katulad ko, ako ay isang dual citizen ng US at ng Pilipinas. Nagpa-dual ako kasi nga, nag-for good na kami sa Pilipinas. Advantage yun kasi nga, may mga binibili kami mga properties. Kung hindi ka kasi dual citizen, hindi ka makakabili ng property dito sa Pilipinas. So, yun yung rason ko kung bakit nagpa-dual citizen ako. Ang pangalawang rason ko is, yun nga, nag-for good na kami dito sa Pilipinas. So, unlimited yung stay ko dito sa Pilipinas. Wala akong inaalalang visa na i-extend every month kasi dual citizen ko. Kung ikaw ay nag-apply bilang dual citizen, na-approve, nag-oath-taking ka na, ikaw na ay isang ganap na dual citizen ng dalawang bansa. At nung naging dual citizen ka, yung Philippine passport mo, kaka-renew mo pa lang nun. So, nung naging dual ka, andyan pa yung Philippine passport mo, kare-renew mo lang, before ka naging dual, pwede mo pa bang gamitin yon? Ang sagot po doon, hindi na. Kasi, nung naging naturalized citizen ka, yung Philippine passport mo ay magiging null and void. Hindi mo na pwedeng gamitin yon. Nung naging dual citizen ka, pwede kang mag-apply ng panibagong Philippine passport. Yung dating Philippine passport, pwede mo yung isurrender, ipa-cancel sa Philippine Consulate kung saan ka mag-a-apply ng dual citizenship at mag-a-apply ng Philippine passport. Kasi ganun yung nangyari sa akin. Nung naging dual citizen ako, Diyos ko, meron pa siguro mga 8 years na natira sa Philippine passport ko, pero hindi ko na siya pwedeng gamitin. Nung naging US citizen ako, hindi na pwede yun kasi nga, naging null and void na yung Philippine passport ko. So, naging dual citizen ako, nag-apply ako ulit ng Philippine passport. Kahit yung mga anak namin, dual citizen yun sila, meron din silang mga Philippine passport. Hindi mo na pwedeng gamitin yung Philippine passport mo kung naging dual ka na. Kasi dapat yung updated or yung bagong Philippine passport na a-applyan mo nung naging dual citizen ka. So sana klaro tayo doon kasi hindi na po yun pwedeng gamitin kasi it's punishable by law. Pwede kayong makulong up to 2 years. Kasi mahuhulog siya sa falsification of document. Gumagamit ka ng isang dokumento na null and void na. Nasa Bureau of Immigration pa naman yan. Kasi updated yung system nila na ikaw ay isang dual citizen na. So,
mag-ingat sa paggamit nito kasi baka makulong kayo kapag ginamit nyo pa yung null and void nyo na Philippine passport. So, ganito po ang gawin nyo. Kung naging naturalized kayo at gusto nyo talagang mag-apply ng dual citizenship, pwede naman yon. Gaya ng sabi ko, walang sapilitan po ang pag-apply ng dual citizenship. Dapat kusa ninyo or desisyon ninyo na maging dual citizen at kapag naging dual citizen na kayo, mag-apply kayo agad ng Philippine passport. Pwede namang walang Philippine passport, kabayan. Hindi kailangan may Philippine passport. Kasi yung dual citizenship document mo, enough proof na yon na dual citizen ka. Dalhin mo lang yun palagi kapag ikaw ay umuwi ng Pilipinas. Lalong-lalo na during boarding kasi foreign passport yung ipapakita mo, wala kang return ticket. So maghahanap yan ng return ticket kasi foreign passport holder. Kapag pinakita mo sa kanila yung dual citizenship document mo, mawi-waive yung return ticket mo. So, dalhin yun palagi kasi kailangan po yun para ma-check ng mga airline at ma-prove sa airline na dual citizen ka. May mga kabayan tayo na yun lang, hindi sila gumagamit ng Philippine passport, yung dual citizenship documentation lang nila. Ako naman, dalawa talaga yung pasaporte ko, isang US at isang Philippine passport kasi malilimutin ako when it comes to documentation. Tsaka sobrang daming dalhin din na documents kapag hindi ako nag-apply. Mabilis din naman yung application ng Philippine passport. Sa mga gusto mag-apply ng dual citizens, pwede kayong mag-apply abroad kung saan kayo nakatira currently. Pwede din kayong mag-apply sa Pilipinas sa Bureau of Immigration. I've heard na medyo may katagalan ang proseso sa Pilipinas kung ikaw ay mag-a-apply ng dual citizenship sa Bureau of Immigration. While abroad, it's the same day oath-taking. Makukuha mo siya in one day. Abangan nyo din yung mga outreach program ng Philippine Consulate abroad kasi nagsischedule yan sila. Ako, dyan ko nakuha yung dual citizenship process ko nung may outreach sila sa New Orleans. Malapit kasi kami sa New Orleans, kaya doon ako nag-oath taking as dual citizen. So, abangan nyo yung mga outreach program nila, nakalista yan sa kanilang mga website, lalong-lalo na kung kayo ay malayo sa opisina ng Philippine Consulate. Sana naging malinaw ang patakaran kung ikaw ay isang dual citizen. So, ito po ang ating latest update. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta at tiwala sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at pwede nyo po akong i-message sa aming Facebook page, same handle, The Eton Squad. Muli, ako'y nagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa aming channel, The Eton Squad. Sana po ay mag-ingat kayong lahat, mag-ingat po kayo sa biyahe at naway ang inyong biyahe papuntang Pilipinas ay maging smooth at hassle-free. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.